Senator Judge Alan Cayetano is recognized. You have 2 minutes, sir. Mr. President, susundan ko na yung kay Senator Win, Senate President. Yes po, Your Honor. Good afternoon, Mr. Witness. So, dediretsuin ko na, no? So, what we're trying to figure out here kasi is, are you really investigating whether may threat kay VP Sara and whether she threatened the individuals mentioned, including the President? Or are you only investigating the video and finding kung meron siyang crime? So, I asked Agent John Mark Calilum, hindi daw niya kinausap ang sabi ko PSG, pero PSC na sila ngayon, di ba? Presidential Security Command. So Opo. did you speak to the Presidential Security Command about the threat on the President? Your Honor, in terms of correspondence between the Presidential Security Command at yung NBI, ang makakasagot po niyan yung director. Kasi hindi ko alam kung may usapan po sila. Meron po kasi kaming tinatawag na need to know basis. Ang focus lang po namin Yes. as The problem with your answers, witness, is that kung yan ang sagot mo parati, hindi mo inimbestigahan ng husto. hindi ho. Because you no. didn't get the information from No. your intelligence. You did not get your information from the task force. You did not get your information from the Presidential Security Group. Did you talk to the CIDG? Wrong ka dyan. Your Honor, May you answer first? Did you talk to the CIDG? no, Your Honor. No. Hindi. But nag-imbestiga din sila, di ba? I think so, Your Honor, kasi may statement sila. So yun din yung tanong nga ng Senate President eh. Kung iniimbestigahan nyo talaga yung buo at kayo ang head at kayo dapat ang mag-imbestiga, bakit hindi nyo kinausap yung mga ibang nag-iimbestiga? Baka may alam sila na hindi. Yung usapan po na yan, it's a matter of intelligence. Hindi ko alam kung may usapan sila o kung wala silang usapan with the director and with the Yeah. intelligence service, Your Honor. Yeah, I'll take that answer, but I think at least alam nyo yung nasa isip namin and what we want clarified. Secondly, sir, all of you, yung apat, you signed the February 10, February 2025 NBI Affidavit of Investigation. Tama po ba, di ba? Yes, Your Honor, our affidavit of Tapos investigation. kasama dito yung verification nyo, basically saying that based on the records, tama tong lahat. No? Verification ng ano po, Your Honor? Ng Sa dulo, nag-sign kayo ng verification. verification of non-forum shopping, Your Honor. Yes. And Opo. that, aside from non-foreign shopping, give me some latitude because to explain the question. We read and understood its contents and the allegations therein are true based on authentic records. Yes, Your Honor. Yeah. Which is Hindi normal typo, naman, Your Honor. factual. So far as I'm concerned, Sino lahat po ba yun. nag-prepare? Ang team po namin with the... Tapos pinapirma sa inyo? Hindi ho, kami ho nagtulong-tulong mag-draft ng affidavit of investigation, kung ano yung legal basis namin, and then we agree, and we concluded na ito yun. Then ito yun. someone And then, typed it up, then you signed. I asked this because nung tinanong ko kay Agent Mark John Calilum, sabi niya, dito nakalagay conditional pero tingin niya absolute. You answered the same thing, it's absolute, pero dito nakalagay conditional. The utterances itself, Your Honor, is what we called event-based condition, ang classification namin. Okay. Yun So, yung utterances, Your yeah, Honor. I'll take that answer. I think mas factual yun. But sa paragraph 51, was VP Duterte ever Secretary of the Department of Justice? No, Your Honor, Department of Education. Nakalagay dito, to recall, VP Duterte resigned as the Secretary of the Department of Justice, and she herself admitted that her relationship with the President has become toxic and she would imagine her strangling him and cutting off her head. That's typo, Your Honor. That's not a typo. A typo means yung department naging depart. Department of Justice and Department of Education are two different things. Ang alam If- namin, if- sorry po. Yes, sir. Good, sir. Yeah, Department of Education ang alam Yeah. namin. So, kasi I just filed my counter affidavit sa ombudsman about yung obstruction of justice. Ilang beses ko kailangang basahin kasi nga, pag may mali, pinirmahan nyo na sinasabi nyo, no? But anyway, going back to the condition, you mentioned the case of SPO2 Hamata. Yes, sir. But isn't it true that the lis mota of that case was really res judicata and double jeopardy? Meaning,
hindi tinake up ng Supreme Court whether or not a condition. Yes, sir. Di ba? Opo. Oh, so that wasn't on point. Kasi I was going to ask, is there a difference if the condition is legal or illegal? Ito yung mga halimbawa na kapag ikaw ay judge, hindi ka dapat nag-aabogado. All of these things, mga kababayan, lahat ng pinagsasabi ngayon ni Alan Peter Cayetano ay dapat nire-raise ng respondent ng depensa. Bakit siya ang nagre-raise? Itong si Alan Peter Cayetano. Ano ka ba, Alan Peter? Introduction ka ba? Tapos ang magtutuloy yung respondent? Taga-intro ka? Intro boys ka? Ha, Alan Peter? Sira ulo ka eh. Nag-aabogado to eh. Sino ba mga siraulong bumoto dito kay Alan Peter? Tingnan yung pinaggagawa ng hayop na to. Binababoy pati sariling pagiging judge niya. Wala talagang kwenta nila lang to si Alan Peter eh. Dapat dito sinusunog ng buhay ito eh. O yan o, sabihin nila, threat. Hindi ko siya tinetreaten si Alan Peter. Di ba? Ang tawag dito, hyperbolic statement. Diba? Tignan yung kalokohan pinaggagawa nitong bokong na to. Diba? Hindi niya dapat ginagawa to. Kung may nakitang maling departamento doon, dapat ang nagre-raise niyan yung respondent. Para natatanong siya na maayos at nakakasagot siya na maayos. Hindi yung ganito, alam niyang impeachment judge siya, hindi siya sasagutin yan eh. Hindi siya kukontrahin yan eh. Hindi naman to Senate hearing. Langya to si Alan Peter oh. In the mind of the Vice President, sinong pinagbibintangan niya na pwedeng magpapatay sa kanya? You said you investigated eh. So mahaba na testimony niyo ni Agent John Mark. So of course, kasama sa investigation niyo, Jeez, anong gagawin mo dito? sino sa mind Hindi mo ni ba Vice pipigilan President tong hayop na to? magpapatay sa kanya? Well, again, Your Honor, since wala kaming makuhang valid information, Hindi ba klaro sa video na ang pinagbibintangan niya is the First Lady, the President, and the Speaker of the House? So sabi niya, pag pinatay ako, patayin mo silang tatlo. So ang pinagbibintangan niya na magpapapatay sa kanya, yung tatlo. Presiding, ba't I cannot answer to that, Your Honor. Senator Judge Allen, Yes. kindly wind up. Alright. But you have to be able to answer that because you're the one who investigated. Testify tong judge And that mo. is crucial. Why? Because part of your self-defense, so for example, if I know na sa senator judge, pag hindi ako bumoto one way or the other, papapatayin ako ng whatever, chief PNP or papapatay ako ng whoever. So pag sinabi kong, pag ako pinatay, si ganito nagpapatay sa akin. And then, ang difference, I don't usually give a threat na patayin mo rin. So could it be that actually that was the defense of the Vice President para hindi siya patayin? I don't know Admitted to the the state of the mind of the Vice President. But you've testified all throughout this afternoon that you went into her state of mind. Hindi nga siya based on the mag-appear eh. series of events, Your Honor. Yes, and based on her statement. And her statement and the series of events is nag-away sila ng administrasyon. And the series of events is that sinasabi niya, pag ako'y pinatay, eto tatlo ang papatayin niyo. Okay, last question. Kay Attorney Yung ginagawa niya sa Senate Lopez, hearing to eh. tinanong din to ng Senate President ni Senator Tulfo. At di ko na Dito itatanong Senate pero hearing, napapiyawan Alan ni Peter. Senator Erwin din to yung tungkol kay yung sinabi ni si Attorney Lopez, sabi mo, even before kasi nangyari yon, nakausap na ni Vice President yung papatay. That's the literal meaning of the statement. Yes, that's a literal meaning, but did you believe her? Well, She's she's the not- Vice President, sir. Does it So matter? she also said freedom of expression, so you also believe her? Not based on the evidence that what we gathered, sir. No, okay, so I'll stop there but I'll read to you. Sinabi niyo kasi sedition. Pero tignan niyo po yung page 25 nung sarili niyong affidavit ha. Si Princess Maui, ang sinabi niya,
ano po ba ang pwede niyong maging remedy para matapos na ito, lalo't nagsisigaw na po ang taong bayan na mag-people power na? So actually, I would consider ang nag-uudyok si Princess Maui. Of course, we can discuss people power, but pero tignan niyo po ang sagot niya after yung sa pagpatay. Ang laban ay wala dyan sa EDSA, ma'am. Wala dyan sa mga highway. Ang laban, ma'am, nandun sa loob ng palasyo. Yan ang problema. We appreciate yung expression nyo ng disgust, ang pagkamuhi, ang hopelessness, Iba kasi yata it yung reflects ano yan. kung ano nararamdaman ng maraming milyon-milyon. Ibang video yung Alam ko pinagawa, yan, ma'am. Exciting. Kahit saan ako Kita pumunta, ang sasabihin, binoto namin dahil sinabi mo, iboto namin. So if I look at that statement, parang baliktad. Parang sinasabi niyang huwag kayo mag-people power. Hindi, actually, kung Ibang video yun eh. babasahin po natin yung buo, may sinabi siya doon na natutuwa siya sa ginagawa nila. Sa ginagawa nila na active nagrarally. Pero sa people power, ito yung exact. But I won't argue with you. I'm just trying to get into your frame of mind. Yes, Your When Honor. do you believe her and when do you not believe her? And what did you actually investigate? We based everything on the evidence that we've gathered. Thank you, sir. Presiding Officer. Thank you, Mr. Witness. Opo. Thank you, Senator Judge Alan Cayetano. Senator Judge Marcos, thereafter, Senator Judge Aquino. Senator Marcos, you may proceed, ma'am, when you're ready. Thank you very much, Presiding Officer. Usual. And Attorney Lontok, Yes, ma'am. maupay nga pag-abot din Mapayat hindi ko lang, ma'am. aton Senado. Opo, ma'am. Okay, I'd like to affirm lang yung sinabi mo kanina na nung nangyari nga itong hating gabi na interview ni Vice President sa Zoom, agad-agad in-orderan kayo, in-instructionan ng NBI na mag-imbestiga. Tama po yun. Hindi po, Your Honor. Hindi, Sabado po yon, lunchtime, mayroon kaming meeting ako with the then Director Santiago. I think between 12 noon and 1 p.m. And then mayroong instruction na nanggaling kay Delta Santiago na, Jeremy, may kumakalat sa social media, may mga utterances na ginawa ang Vice Presidente. Imbestigahan natin. Since may cyber aspect ito, imbestigahan nyo na. Doon po nagsimula yon. Tama. So anong araw yun? Kasi andito sa inyong affidavit of investigation at yung sinabi ninyo na on even date. Ang tinutukoy mo ba yung November 23 din? November 23, ma'am. Kasi natapos ho ang Oo, Raj- gabing-gabi kasi yun eh, di ba? madaling araw po ng alauna, ma'am. That's right. So, nag-meeting kayo kaagad-agad? Ganun ba? Hindi, ma'am. Hindi po kasi namin alam yun. Kailan kayo inutusan na mag-imbestiga? During nung lunchtime, nung may meeting kami ni Kopya nga, di ba? then Director Santiago, pero iba ho ang iniimbestigahan namin krimen. Kailan kayo sinabihan ng DOJ na mag-imbestiga? Anong araw po? That same day, ma'am. Kaya nga, After. November 23. November pa din. 23. Oo, pareho lang. Yun ang sinabi ninyo kanina nung tinatanong kayo ng counsel ng prosecution. Yan din ang nakasaad. On even date ang nakasabi sa inyong Opo. affidavit. So, Yes, ma'am. okay. So, nag-umpisa na kayo. Kwento nga ninyo, four-phase yung investigasyon. Nag-umpisa sa identification. Nagbigay kayo ng hash value. Nag-preserve kayo ng data. Pagkatapos nag-research kayo. Subsequently, sinabi mo na meron kayong open source intelligence search at natuklasan ninyo na meron palang October 18 video na press con na naman ni OVP na nasa Facebook at may mga sinasabi na naman na puputulin yung ulo. Tama ba yon yung October 18 Hindi na lang yun. nakita Tatapon ninyo? tatay mo sa That's West the Philippines. continuation in the analysis phase, Your Honor. Oo. Yes, Your Honor. Kasi nag-research na kayo, no? Bilang fourth phase nga ng inyong investigasyon. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Yun yung third phase ho, yung analysis and attribution. Sa analysis pa at attribution. So third Yeah. phase. Pero bandang huli na. Ang pinagtatakahan ko, kung inutusan kayo ng November 23 na magkaroon ng investigasyon, bakit napakaaga? November 6, 2024, a subpoena was issued to ABS-CBN requiring them to submit an authenticated copy of the video pertaining to the 18 October press con. Nandito to sa affidavit ninyo, nasa page 8, number 14. Kung inutusan kayo noong November 23, ang ibig ba sabihin, November 6 pa lang, minamanmanan na
si Vice President? Iniimbestigahan na siya bago pa yung Zoom conference sa Kongreso? No, Your Honor. I believe that's a typo yung date. Kasi Sorry? that's a typo, Your Honor, yung date. Kasi makikita doon yung date noong appearance ng taga-ABS-CBN, which is consistent ho siya doon sa ibang initial Kailan ng ba yung subpoena. appearance? Kasi hindi ko nasusundan yung timeline ninyo eh. Parang yung November 23 yung utos, pero November 6 pa lamang may subpoena na. Ba't nagkaganon? 26 Typo ho yata yan, Your Honor. Hindi ho yan November Typo 6. na naman katulad ng Department of Justice. No, Your Honor. If I may refer to my notes, Okay. Your Honor. Oo, pakita mo na lang sa akin kasi nahanap ko hindi ko masundan eh. You may do so, This is Counsel. page 6, number 14 po. November 6, 2024, subpoena to ABS-CBN. Pero mali talaga yung NBI doon sa DOJ. Mali yun. Dapat kinorek nila yun. Unless may iba pang affidavit. Yung subpoena mismo. The subpoena itself. The subpoena itself. Wala naman yatang date na binibigay tungkol sa appearance ni Patria Morales at yung iba pang Meron po, taga-ABS. Your Honor, if I Pakituro lang have kasi the, hinahanap record po of the namin. subpoena. Subpoena mismo. Pero to be fair sa defense, nakapunto sila doon sa DOJ. But it's immaterial. I mean, For mali yun ang information, mali the lang time of yung Senator Judge designation Marcos or is mali over. lang yung Kindly- title Yes, ng but he's ahensya. still It's responsible immaterial. for the Nag- questions Nag-secretary you naman will talaga allow. si Sara. Siya po yung matagal, hindi tayo. We're only counting your the questions that you asked, not the answer. Neither are we counting the waiting time for the witness to answer. I-check ko lang po, Your Honor, para Kasi yung mga sumunod na meeting, doon sa page 13, sa number 30 at sa mga sumunod, yung mga tinutukoy doon, yung mga media na nandun sa Zoom conference. Hindi naman siya yung ABS na humawak ng camera noong October 18. Tingnan nyo yung mga judges ha, pansinin nyo. Yung mga hindi aligned kay Sara Duterte, nagtatanong sila to examine the evidence. Yung mga senators na aligned kay Sara Duterte, nagtatanong sila para depensahan si Sara Duterte. Magkaiba yun. Fortunately, because the annexes are not part of the document marked, it's not here. So the question is quite clear. If it's a mistake, then what is the correct date of the subpoena? If I can see the real subpoena, Your Honor. Kindly talk to the mic, please. If I can see the real subpoena, Your Honor, because the subpoena was signed by our assistant director for investigation service. As I said, unfortunately, it was not attached to your affidavit, and I doubt if it's one of those marked or pre-marked Wala. by the counsel for prosecutors. As he said and admitted earlier, he did not or they did not mark all of the annexes in your affidavit. Yes, Your Honor. If I may, check ko lang po, Your Honor, para sigurado ho. Wala sa'yo ngayon. Inaanap ko po rito. Wala nga pong annex yan eh. Wala sa annex at wala rin sa affidavit. Kasi yung mga media na tinutukoy sa ibang pahina, yung mga nag-interview nung Zoom conference. Dito ho yung certified true copy daw, Your Honor. If I may, Your Honor, please, can I assist on this regard if the court will allow? Only if you can produce a copy of the November 6 subpoena, counsel. Exactly, Your Honor. The documents are present. They are in the possession at present of the witness, Your Honor, please. They may not have been physically attached to the affidavit investigation, but they do exist in the records of the case as separate pre-marked documents, Your Honor, please. So Okay. it's here? Presiding officer, then is counsel saying that therefore the affidavit is defective or wrongful? Huh? And With that all November 6 No. is not the right date? What then is No, the right ang layo date? nun to With all Sinabi. subpoena respect, to Your Honor, ABS? please, with all due respect, Defective. we Naulo object ka ba? to the use of the term defective. Counsel, we shall await. Let the Yes. document speak for itself. Yes, Your Honor, please. If it's there. The witness is No, now It in the was the witness process. who said that it was a mistake, not me. No, No, it that's an doesn't make the interpretation of entire what she affidavit said. or investigation defective. No, I merely said the date was wrong. Alright. Because that's what he said. Yes, Your Honor.
Kupal to si Amy. Gago. Ang sinabi niya, defective daw yung subpoena. Gago ba siya? Subpoena yun eh. Hindi magiging defective ang subpoena. Kasi kung defective ang subpoena, edi paano mo na-imbita yung tawag dito? Paano mo maimbita na maayos yung kailangan mo interviewin? Si Raulo to si Amy. Officer, 2 documents were issued on November 6. Not only the subpoena to ABS-CBN, but further the affidavit of investigation regarding the October 18 press con. Can we please be clarified as to these 2 documents which don't seem to appear in the affidavit nor in the annexes provided? Let's first wait for the witness to answer the first question, Senator Judge Marcos. Okay. Yes, If I'm- Attorney Lotok. If I may, Your Honor. Ito ho, ang subpoena, Duces Tycom, yung date ho ng appearance niya is December 11. Appearance po. Ang tinatanong yung Appearance. date ng subpoena. Date Attorney ng Lotok. subpoena, Your Honor, is 6th day of November 2024, which I believe this is a typo kasi magkakasunod ho ito doon sa mga inisyuan namin na media personalities. Attorney Lotok, typo na yung affidavit mo? Typo pa yung subpoena? Correct. Hindi po. What are you typo looking yun. at? The subpoena or the affidavit? I have to agree. Dalawa Sorry. yan eh. What are you looking at, Attorney Lotok? The Subpoena, Your Honor. So the subpoena is dated November 6. Okay. This, And the affidavit also is November 6. Dalawang typo carried over. asan yung affidavit? Hindi ko pa nakita, ma'am, yung affidavit na November. Your Ikaw affidavit ang says pumirma November eh. 6. Pero patingin ako. ng affidavit. Yung affidavit of investigation mo na binigay, pati I-check yung ko po, ma'am. amended, carried over din. Yung first draft na rineject ng DOJ, yung ikalawa, parehong November 6. Saan? Pirmado ninyo eh. Kung parehong typo yan, mali ang NBI. I would have to agree with them na mali ang NBI. Kung typo yan. Pero, I don't think it's a typo. I think it's a separate subpoena. I think this is a subpoena para doon sa October. So, may punto yung sinasabi ni Amy na November pa lang, doon pa lang sa unang niya, yung unang statement na pugot ulo, doon pa lang medyo binabantayan na ng NBI. Okay. Senator Judge Marcos, the document will let the document speak for itself. That would be the best evidence of it, if at all, of the dates Thank you. of either the subpoena and or the affidavit. Yes, presiding officer, just to provide our witness a chance to correct himself or the documents, sa palagay mo, ano yung tamang date kung mali yung November 6? Same ho, Your Honor, doon sa mga subpoena na inisyu namin sa media personalities. Dapat Ah, magkakapareho. Yes, magkakasunod po yun. Okay, sige. Maraming Pwede, salamat. six. Thank you very much, presiding officer. Damo nga salamat.